Happy New Year po sa bawat isa. Pwede po bang batiin natin yung ating katabi, yung ating nasa likod, ngitian po natin. Batiin natin ng isang mapagpalang bagong taon. Amen. Happy New Year po sa bawat isa. Praise God. Matiwasay, matagumpay pong natapos ang taong 2025 and now we are facing a new year, 2026, and God has been faithful. Amen. Alam ko pong ang bawat isa ay magpapatotoo at magpapasalamat na ang Diyos ay naging tapat sa taong 2025. Amen. Marami mang pinagdaanan, iba-ibang klase, may kasiyahan, may kalungkutan, may mga problema. Pero to sum it all up, God is faithful. God has been faithful. Amen. Kanina po habang umaawit tayo, I can't help but cry kasi naaalala ko po, pinapaalala ng Diyos sa akin yung kanyang katapatan at kanyang kabutihan sa nagdaang taon. Amen. Okay. So panibagong taon, panibagong tema po tayo. Ang tema po natin sa buwan na ito, Breakthrough Peace that Brings New Beginnings. Kasi bagong simula nga naman po, bagong simula ng buwan, bagong simula ng taon. Mainam po na meron po tayong kapayapaan. At ang atin pong main text ay galing po sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Sama-sama po nating basahin. Sabi po dito, Philippians chapter 4, verse 6. Next slide po, bago yung ating title. Okay, ang atin pong theme, ang atin pong text in Philippians chapter 4 verse 6, ang sabi po dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. Pasensya na po. Medyo sa panahon ay may mga sinisipon po Amen. But anyway, sige po, ang pamagat po ng ating katuruan sa umagang ito na ibinigay ng Diyos sa atin, a year anchored in peace. Ayan. Ang isang buong taon na nakaangkla sa kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos. Sige po, basahin nga po muli natin yung ating text. Sabay-sabay po tayo. Philippians chapter 4 verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. Praise God. Sa atin pong introduction, alam ko po na sa pasimula ng taon, lahat po tayo or kung hindi man lahat, karamihan po sa atin gumagawa ng mga plano. Tama po. Kasi bagong taon kailangan may plano. May mga resolution, New Year's resolution. Amen po. Kaya po tinawag na resolution kasi nga solution muli sa kung ano mang mga hindi magandang nangyari or kapalpakan sa sa nakaraang taon. Tama po ba? Binabalikan natin yung past year, ano ba yung failure ko, ano ba yung kailangan kong gawin pero hindi ko nagawa. Ngayon, susolusyonan ko, ito yung gagawin ko. Tama po. Karamihan po dyan, patungkol sa health. Po ba? Yung iba, last year kasi sabi ko magda-diet ako, hindi ako nakapag-diet. Kaya ngayon, magda-diet na talaga ako. Tama po? Or the other way around. Last year kasi ay hindi ako naging conscious or cautious sa mga kinakain ko. Yung mga dapat hindi kainin, yung mga bawal ay nakain ko. Kaya nagkaroon ako ng sakit o kaya nagkaroon ako ng problema sa pangangatawan, kalusugan. Kaya ngayong taon na to, itatama ko na. Hindi ko nakakainin yung mga bagay na yon. Amen. Or sabi natin, plano sa trabaho, sa negosyo. Kasi dapat ganito yung gawin ko, kaso hindi ko nagawa. Kaya ngayong taong ito, gagawin ko. Amen. Sa mga estudyante, sa pag-aaral, ilang quarter na po ba? Ilang grading na yung nagdaan? Hindi ko na ibigay yung best ko. Kaya
Hindi pa naman huli ang lahat. Ngayong taong ito, papasimulan ko, ibibigay ko yung best ko. And so on and so forth. Amen. Sa anumang larangan, sa anumang aspeto ng buhay natin, may mga areas in life na somehow ay hindi naging okay. Pero dahil bagong taon, meron po tayong mga resolution. Meron po tayong mga iniisip na, ito na yung gagawin ko. Itatama ko na talaga. Aayusin ko na talaga. Amen. And we also make commitments. Amen. I promise or I commit, maglilingkod na talaga ako kay Lord. I promise, I commit, mag-aaral na talaga ako ng mabuti. Aayusin ko na talaga yung trabaho ko and everything. May mga commitment po tayong ginagawa. Amen. And that is very evident, very true sa bawat tao. Hindi lamang po sa mga Kristiyano. Actually, lahat po ng tao, pag dumarating ang bagong taon, nagkakaroon po talaga ng mga plans, resolutions, and commitments. But very few decide how they will respond when anxiety comes. Madalas nagpaplano tayo, pero kakaunti o karamihan hindi po nagpaplano na anong gagawin ko kapag may problema. Anong gagawin ko kapag naka-encounter ng anxiety, ng depression. Hindi natin napaghahandaan or hindi natin naiisip yung bagay na yon. Tama po. Kaya sa umaga pong ito, ang taon po na ito, pagpapasimula po ng taon na ito, inaanyayahan po tayo ng Diyos to make a different commitment. Sa umagang ito, ang nais ng Diyos is for us not just to do better. Kasi yun naman talaga yung plano natin eh. Sige, pagbubutihin ko na. Kung ano yung hindi maganda, aayusin ko na, pagagandahin ko. Pero ang plano ng Diyos at ang gusto ng Diyos, not just for us to do better, but to trust deeper. Lumalim yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kasi aminin po natin, marami pong mga bagay ang hindi po talaga natin kaya. No matter how we try, meron pong hangganan, meron pong limitation ang kakayahan ng tao. At until we entrust it to God, doon po lamang nagkakaroon ng kabuluhan. Doon po lamang nagkakaroon ng kakayahan na masolusyonan. Pero hanggat sinasarili natin, pinipilit natin sa sariling lakas natin, hindi po natin kakayanin. Amen? And God is also asking us to commit not to worry less by ourselves, but to pray more. Manalangin pa ng manalangin. And to live anchored in His peace. Yung tema po natin, di po ba? Mabuhay po tayo na naka-anchor sa kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos. The Apostle Paul wrote one of the most powerful teachings on peace. Yung binasa nga po natin kanina. Sulat po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippians, taga-Filipos. At nung sinulat niya po ito, let us note that he is not from a place of comfort. Kasi ano pong kalagayan ni Pablo nung sinulat niya ito? Siya po ay nasa prison. Siya po ay nakabilanggo. In chains. May tanikala. And uncertain of his future. Kasi walang kasiguraduhan kung makakalabas pa ba siya sa kulungan o magtatagal siya doon o mamamatay na siya doon. So kung titignan natin yung kalagayan ni Pablo, kung ilalagay natin yung sarili natin sa kanya, tayo ay nasa kalagayan na distress, depressed, may anxiety kasi nga nakakulong ka. And you are not sure, you are not certain of what will happen next. But tignan po natin, Paul speaks boldly and calmly about peace that surpasses understanding. This tells us something important as we begin the year. That peace is not produced by a new year, but peace is produced by trusting God. Nung si Pablo po kasi ay sumulat nito, ang kanyang buong pagtitiwala ay nasa Diyos. Alam niyang ang buhay niya ay sa Diyos. Ano man ang mangyari sa kanya, may kapayapaan siya kasi alam niyang nasa Diyos siya. So, ganun din po tayo. Hindi po yung bagong taon ang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Although, ang lahat, ganun ang nagiging mindset. Dahil New Year, let's start it right, maging smooth ang lahat.
may kapayapaan. Pero eventually, as the days goes by, nawawala po yung kapayapaan. Kaya mahalaga po na pasimulan natin ang taon, hindi po yung taon yung magbibigay sa atin ng kapayapaan, kundi po yung pagtitiwala natin sa Diyos. The thought and the fact that we trust in God, meron po tayong kapayapaan na tahakin ang buong taon na ito. Whatever this year may bring to us. Amen? Now, number 1 po sa ating pag-aaral, ang sabi po dito, the reality. Ang isang katotohanan, a new year does not remove anxiety. Hindi po ibig sabihin na bagong taon, wala nang problema. In fact, baka mas marami pa. Amen. The truth is, New Year does not equate or does not mean new problems are gone. Ang sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6a, letter A, do not be anxious about anything. Bagamat si Pablo nagsasabi na huwag kayong mabahala sa anumang bagay, ito po'y pagpapaalala na meron po kasing mga bagay na talagang magkakos ng anxiety sa atin. Aminin man natin o hindi. Kaya nga, pinangunahan na po ni Pablo na huwag kayong mabahala because there is always the presence of anxiety. Amen. Anxiety can follow us from December into January. Pwedeng yung mga pangyayari nung nakaraang taon, kung hindi po natin ingatan ang ating puso at i-guard ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos, pwedeng yung mga problema na yon, mga kabigatan, mga alalahanin na yon will chase us. Habulin tayo ngayong January and all the rest of the months sa taon na ito. Parang ganito lang po kasi yan. It's like starting a new notebook. Halimbawa, puno na yung notebook natin, magpapalit tayo ng bago. Pero yung ballpen na gagamitin nating pansulat ay nagtatae o pangit yung tinta. So kahit bago po yung notebook, hindi po maganda yung maisusulat doon kung pangit yung tinta ng ballpen na gagamitin natin. Amen. It's just like that sa buhay natin. Yung mga mahihirap, mabibigat, problema nung nakaraang taon, kung hindi natin iaalaw, hindi natin isusurrender kay Lord at kung hindi natin iaalaw na ang kapayapaan ng Diyos ang bumalot sa atin sa taon na to, possible, ganun pa rin. Kahit nagbago yung taon, kahit nagpanibago yung taon, kung wala ang pagtitiwala sa Diyos at kung wala ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos, ganun at ganun pa rin po. Kaya mahalaga po na sa taon na ito, pasimulan po natin na merong kapayapaan sa ating puso na nagmumula sa Diyos. Ang biblical example po nito, yung mga Israelites when they are in the wilderness. Actually, pinangakuan po sila ng Diyos ng lupa na kanilang ipoposes, yung Canaan, the promised land. A land flowing with milk and honey. Yun po yung description sa lupa na ibibigay sa kanila. At ang kailangan na lang po nila, dahil ipinangako na po ito ng Diyos, is to possess it. Puntahan, kunin, manirahan doon. Ngunit ano pong nangyari? They wandered in the wilderness because of fear and anxiety. Yung fear and anxiety, yun po yung naglagay sa kanila sa sitwasyon na kung saan na-stuck na po sila. Hindi na po sila makapunta-punta doon sa lugar na to. And anxiety delayed their breakthrough. Bakit ano po bang nangyari? Tignan po natin in Numbers chapter 13. Ayan. Ang buong chapter po ng chapter 13 ng Numbers po ay it's about exploring Canaan. Nagpadala po si Moses ng ilang mga kalalakihan para i-check yung lupang pangako na binigay ng Diyos. And what did they found doon sa lugar na yon? Totoo naman po, yung a land flowing with milk and honey ay talagang masasabi nilang ganon kasi malalaki yung bunga ng mga prutas, so mainam na lugar. Kaya lang, hindi po yun yung tinignan nila when they made a report. Ano pong sinabi nila? Puro negative. Naku, ang lalaki ng mga tao doon. Nandun yung mga Amalekites, nandoon yung mga lahi ng mga higante. Hindi natin kakayanin. Ang
dating natin sa kanila, ang description nila dito, no, paraphrasing at ikukwento na lang natin yung buong chapter. Sabi nila, para lamang tayong tipaklong. We are just like grasshopper in their sight. So isipin nyo po, ikinumpara yung sarili sa isang tipaklong. Ano lang po ba ang tipaklong? Yuyurakan mo lang. Aapakan lang ng tao. So ganun po yung pagre-report nila. So what happened? Instead na ang mga tao ay ma-excite, punta tayo doon kasi magaganda pala doon, maraming mga prutas. Imbes na ganun yung maging reaction nila, nagkaroon po ng fear and anxiety. And they were not able to go there immediately as what God has promised. Anxiety delayed their breakthrough. Imbes na magkaroon na po sila ng breakthrough, anong nangyari? Nagkaroon sila ng pagko-complain. Nung ganun po yung na-report in chapter 14, the people rebelled and complained. Sabi po doon, bakit dinala-dala pa tayo dito? Hinayaan na lang sana tayong mamatay sa Egypt. Hinayaan na lang sana tayong maging alila doon. Isipin nyo po, instead na makamit na nila yung pangako, yung magandang lupa, yung magandang buhay na ipinangako ng Diyos sa kanila, nagkaroon sila ng fear, nagkaroon sila ng anxiety, natakot sila, nagreklamo sila. Amen. So napakahalaga po na magkaroon ng kapayapaan para makuha po natin yung breakthrough na bibigay ng Lord. At hindi po tayo magaya sa mga Israelites na magko-complain, matatakot, aatras. Nandyan na nandun na yung lupang pangako, pero dahil sa hindi magandang report, natakot po sila, hindi po tuloy nila agad nakuha, imbis na makukuha na po nila. Amen. So ano po, pangalawang punto, ano po ang instruction ng Lord para masimulan natin ang taon na ito ng tama? Na hindi po tayo natatakot, na hindi po tayo nangangamba, na hindi po tayo nagugulumihanan. Natahakin po natin ang taon na ito na may kapayapaan. Balikan po natin yung ating main text, Philippians chapter 4 verse 6, letter A. Doon lang po. Sabi po doon, in every situation, by prayer and petition. So, ano pong gagawin natin? Pray instead of panic. Amen? Start the year, begin the year right by praying to God instead na magpanic. Baka po kasi inaalala natin, iniisip natin, naku, paano kaya yung mga bayarin ko nung nakarang taon? Paano kaya yung problema namin ni ganito? Natapos yung taon, hindi pa rin kami okay. Paano kaya? Ano kayang mangyayari? And we begin to panic. We begin to feel unease. Ando na yung anxiety, nakapasok ng lahat-lahat. So, anong gagawin po natin? Pray. In every situation, by prayer and petition. Prayer aligns the heart at the beginning of the year. Mainam po na pasimulan natin ang taon na tayo po'y nananalangin. Although, tapos na po ang January 1, no? December 31 nga po actually yung pag-celebrate natin, yung bisperas niya. Gumising po kami ni Brother Joel. Nagbakasyon po kasi kami sa Aurora, no? Nag-tent kami doon sa likod. Nag-decide po kami na we will start the year right. We will start the year thanking God for what He has done for the past year and thanking God for what He is about to do to the coming year. At as we pray, pinaalala ng Lord lahat ng mga pinagdaanan namin, lahat ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Actually, last Sunday po was a Thanksgiving Sunday. Doon po kami umattend sa JL Aurora. Inisa-isa pong magpasalamat, mag-testify sa mga kabutihan ng Lord. Nung nakaupo po ako, sabi ko lang naman pagpapasalamat ko na nandito ako, naka-attend ako muli doon sa church na yon at ang pagpapasalamat ko na sa habag at biyaya ng Lord ay nagpapatuloy pa rin. Pero nung nandun na po ako sa harap para magsalita, I can't help but cry. Pinaalala lahat ng Lord ang kanyang katapatan at kabutihan. Minsan po kasi we tend to magnify yung problema, pero hindi natin nakikita yung maganda doon sa problema na yon. Binalikan ko po lahat. Pinaalala ng Lord yung mga problema na pinagdaanan at pinaalala niya sa akin kung gaano siya katapat habang nararanasan po namin yung mga problema na yon. And speaking of
pag-iingat at pagliligtas ng Lord, kanina naalala ko po, no? Marami po kami actually almost disgrasya na mangyayari, pero nakita ko yung pag-iingat ng Diyos. Meron pong isang pagkakataon na, yun nga, nagkaroon po kami ng problema patungkol sa lupa. Umabot po sa barangay, umabot po sa PAW. Hindi naman nag-push through na kaso. Pero during those times, those days na hinaharap po namin yung problema na yun, ay marami pong hindi magandang mga pangyayari. Pero kung tinitignan ko, naging tapat at mabuti ang Diyos. Meron pong isang pagkakataon, kagagaling po namin sa hearing sa barangay. Tapos, after ng hearing, di syempre, magulo ang isip, nababagabag, problemado. So, bumiyahe po kami, yung tricycle driver po si Brother Joel, nasa loob po ako, karga-karga ko si Kaina, baby pa po si Kaina noon. I-deliver namin sa palengke yung mga harvest namin na talong. And wala na po kami sa main highway, nakapasok na po kami sa mga iski-iskinita na lang. Mabagal lang naman po, normal lang naman po yung takbo ni Brother Joel. Meron pong sa crossing doon sa iskinita. Mabilis na kolong-kolong kung tawagin sa amin po eh. Yung mga tricycle pero walang ano sa taas, pinagkakargahan ng mga buko. Kargado po siya ng mga nyog at buko, punong-puno. Ang bilis po niya. Salpok niya po kami, sa side wheel lang naman. Tapos pag salpok niya, hawak ko po si Kaina na, syempre na sa impact, nauntog po si Kaina doon sa bakal dito sa gilid ng tricycle. So iyak nang iyak si Kaina. Pero eventually, as we tinignan po namin, wala namang anong nangyari, yung gulong lang naman po, yung side na ano lang naman po ang nasira. Pero habang nandun ka sa sitwasyon na yon, traumatic po eh, kasi galing nga po kami sa hearing sa barangay, balisa, tapos naka-encounter pa kami ng ganong disgrasya. Pero as I look back, God has been good and God has been faithful. Nangyari man yung ganon, iningatan niya kami, hindi naman po kami nasugatan. Wala naman din pong masamang nangyari kay Kaina, bagamat siguro yung impact lamang. At nagka-okay din naman dun sa bumangga sa amin, hindi naman na umabot sa police or kung ano man. The Lord has been good. The Lord has been faithful. Sige po, palakpakan natin ang Lord. At may mga times din po na, yun nga, nag-open po kasi kami ng extension service sa medyo malayong lugar. At doon po kasi sa amin ay mga bundok-bundok, medyo mahirap i-drive papunta doon. So nung una hindi po namin kinakaya kasi hindi po namin kabisado. Pag pumupunta po kami sa gawain na yon, ay nagpapadrive po kami doon sa kasamahan namin sa bukid. Pero may mga pagkakataon po kasi talaga na hindi siya available at kailangan namin gawin. May isang instance po na yung tricycle po kasi namin, nung pagkakuha pa lang namin ay palyado siya, maraming mga pagkakataon na pabalik-balik siya para ipagawa. So mahina siya, hindi siya nakakaakyat masyado. May isang instance na hindi niya maakyat, umaatras po yung tricycle. Nandun po kami lahat, kasama yung mga bata, at nagpanik si Precious, sumisigaw. Kung binabalikan ko po yung mga pagkakataon na yon, na nandun yung pagsama at pag-ingat ng Diyos sa amin, napakabuti at napakatapat po ng Lord. At napakarami pa pong mga instances. Merong isang instance na galing po kami sa PAW. Sabi ko, umabot nga po sa PAW yung problema na yon. Pauwi po kami, blanco po talaga ako at balisa. Hindi ko alam kung what will happen next, saan to patutungo, Lord, anong mangyayari. Abang nagdadrive po si Brother Joel na ako po ay nakatulala. Napakalinaw po nang usap ang Lord sa akin, yung nakaparada po sa gilid na high ace. Doon sa likuran niya may verse na nakalagay doon, Joshua 1:9. Have I not commanded you? Do not be discouraged. Be strong, be courageous. For I, the Lord your God, will be with you wherever you go. Napaka-personal po yung pangungusap ng Lord kasi that time tulala ako, problemado ako, nangangamba. Sabi ko, Lord, saan patutungo itong problema na ito? Anong mangyayari? What will happen next? Pero kinomfort ako ng Lord. Kinausap niya ako personally through that verse na nakalagay po doon sa likod ng high ace, nakaparada habang nadaanan namin. Parang tinapik niya ako, anak, sasamahan naman kita hanggang matapos yan. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Inassure po talaga ako ng Lord.
At marami pa pong mga ibang pagkakataon na naging mabuti, naging tapat ang Lord. Minsan, we see the problems and we tend to forget. We forget to thank the Lord. Pero kapag titignan mo yung kabuuan, Lord, thank you dahil nairaos ko. Kasama ka. Actually, dahil sa'yo, kaya namin nairaos. Amen. Lord, thank you dahil naririto pa rin kami. Nagpapatuloy. Sabi ko nga, kung titignan ng sarili namin, kung hindi sa bagat biyaya ng Lord, hindi ko alam kung nasaan po kami ngayon. Pero marami mang mga pagsubok, marami mang mga pinagdaanan, marami mang mga problema, praise God. Mabuti po ang Diyos, tapat po ang Diyos, narito po tayong lahat, nagpapatuloy po sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Amen? So pray instead of panic. Bago po tayo magpanik na, Lord, ano nang gagawin ko, ano nang mangyayari, manalangin po tayo at kapag nanalangin po tayo, merong tugon ang Diyos. What you bring to God early, God sustains all year. Alam ko po na anumang mga idinulog natin sa Diyos na panalangin nung pasimula ng taon na ito, isusustain po tayo ng Lord sa buong taon na ito. Amen. A biblical example po si Hannah. In 1 Samuel chapter 1, he started her breakthrough in prayer. Ang kwento po kasi ni Hannah, hindi po siya magkaanak-anak at kinukutsa po siya ni Penina. Dalawa po silang asawa ni Elkanah, pero mas mahal siya ni Elkanah. Hindi siya magkaanak-anak. Kaya ganun na lamang po yung kalungkutan niya, yung anxiety niya. Pero ano pong ginawa ni Hannah? She started her year, she started her day, every day, nananalangin po siya sa ating Diyos. And she left the temple with peace before the answer came. Tingnan po natin in 1 Samuel chapter 1. Yan. In chapter 2 na po yung prayer niya, pero prayer niya ng pasasalamat sa Diyos dahil tinugon na po siya ng Diyos. Pero noong siya po ay nalulungkot na pong problema dahil hindi siya magkaanak-anak, lagi po siya sa panalangin. In verse 12 sa 1 Samuel chapter 1, as she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart. Her lips were moving but her voice was not heard. Eli thought she was drunk and she said to her, "How long will you keep on getting drunk? Get rid of your wine." Sabi po ni Hannah, "No, not so, my Lord." Hannah replied, "I am a woman who is deeply troubled." So, deeply troubled yung pagkaka-describe niya sa kanyang situation. "I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief." Ano pong response ni Hannah sa kanyang sorrow, sa kanyang kalagayan? Ang response po niya ay manalangin ng manalangin sa Lord. At ang sabi po sa kanya ni Eli the priest, "Go in peace." So nung nilisan po niya ang temple, may kapayapaan po si Hannah. Bago pa po dumating ang kanyang breakthrough, na una pong magkaroon ng kapayapaan sa kanyang puso at sa kanyang sarili. And after which, nalaman niya, pag-uwi niya, nalaman niya, na-find out niya, dumating na yung miracle, yung breakthrough na hinahanap niya. Her peace came first, then her miracle. Amen? Dahil nanalangin po si Hannah instead na magpanik. Isa pong paalala sa atin, whenever trouble comes this year, pag may anxiety, pray instead of panic. Pangalawa po, thanksgiving unlocks peace. Thanksgiving acknowledges God's past faithfulness. Ayun nga po, kanina, binabalikan ko po yung mga katapatan ng Diyos sa buhay ko at sa buhay namin sa mga nagdaang araw, nagdaang buwan, nagdaang taon. Napakabuti po ng Diyos. Instead po na yung problema ang makita natin, instead po na sa problema po tayo mag-focus po tayo doon sa mga gagandang bagay na ginawa ng Diyos. Sa gitna ng problema na yon. Amen. Gratitude shifts our focus from fear to faith. Thanksgiving is like opening the door wide so peace can enter. Amen. Para po yung bubuksan mo ng
bukas na bukas yung pintuan para makapasok ang kapayapaan. In Psalm chapter 100 verse 4, sabi po dito, enter His gates with thanksgiving in your heart. Sa bawat pagpasok po natin sa tahanan ng Diyos, o sa bawat araw sa pagpapasimula ng araw natin, napakainam po na nandun yung puso nating nagpapasalamat sa Diyos. Lord, thank you sa nakaraang gabi na iningatan mo kami. At thank you sa panibagong araw na ito. Hindi ko man alam kung ano mga mangyayari, pero pinagpapasalamat ko may magandang bagay kang gagawin. Amen. Di pa man din natin alam kung anong mangyayari, ipinagpasalamat na natin na may maganda at mabuting bagay na gagawin ang Diyos sa buhay natin. And it will go well. Amen. Kaysa naman yung paggising mo, Lord, ano na naman kaya mangyayari sa araw na to, yung mga problema ko, imbes po na ganon. Thank you, Lord, dahil alam ko, itatawid mo ako sa araw na to. Thank you, Lord, dahil alam ko, itatawid mo ako sa taon na ito. Matatapos ang taon na ito na matagumpay at pinagpala mo ako. Amen. Pangatlong punto po, God's promise. Ano po yung pangako ng Diyos? A peace that guards you all the year. Kapayapaan na iingatan, babantayan tayo all throughout the year. Marami mang mga pagsubok ang dadating, kakatok sa ating pintuan, ngunit kapag nandyan ang kapayapaan ng Diyos, mananatili po tayong malakas, matatag, nakatayo, nagpapatuloy sa presensya ng Diyos. Amen. A peace that surpasses understanding. Yung kapayapaan na hindi malirip, hindi mo lubos maisip. Yung sabi nga po, ano daw po ang best illustration ng peace? Merong pa-contest, drawing daw nila ang kapayapaan. Merong nag-drawing doon, yung panatag lang yung paligid, yung dagat ay walang alon, payapa siya, tapos yung mga dahon ay hindi gumagalaw. Tapos meron din pong nag-drawing ng isang umuulan, bumabagyo. Nagliliparan yung mga dahon pero may ibon doon na kumakanta. So ang nanalo po, alin sa dalawa? Ang nanalo daw po yung bumabagyo pero kumakanta yung ibon. Yun daw po yung totoong picture ng kapayapaan. So yung kapayapaan na alam mong kahit may problema, kahit may bagyo, nakukuha pa rin ng ibong kumanta. Ganon din po tayo. Kahit may problema, kahit may bagyo, nakukuha po nating ngumiti, maging panatag dahil alam po nating itatawid po tayo ng Diyos. Alam po nating yung problema ay mapagtatagumpayan natin, malalagpasan natin dahil kasama natin ang Diyos. Ito po yung tinatawag na peace in the midst of the storm. May kapayapaan ka kahit may problema ka. Amen? And a peace that remains even when circumstances do not change. Halimbawa, may problema tayo, pinagpipray natin, ang tagal na nating pinagpipray, pero parang walang nangyayari. Parang yun pa rin naman. Parang hindi nagkakaroon ng solusyon. Akala lang natin hindi gumagalaw ang Diyos, pero panatag lang po tayo dahil kumikilos po ang Diyos. Outwardly, parang walang nangyayari, pero inwardly, may ginagawa po ang Diyos. At alam niyo pang unang-unang ginagawa ng Diyos, yung puso po natin, yung binabago ng Diyos. While we are in the storm, while we are in the midst of the storm, the Lord grants us peace that guards the heart and mind. Kasi kapag naingatan po natin, nabantayan po natin yung puso natin at yung isip natin sa gitna ng bagyo, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan at yung kapayapaan po na yun ang magbibigay sa atin ng way para tayo po'y makapag-isip ng mas mabuti, ng tama, makagawa ng mga desisyon na tama. Isang biblical example po, si Jesus when He calms the storm in Mark chapter 4 verse 39. Alam po natin yung kwento na to, kasama niya po yung kanyang mga disciples. Nasa bangka po sila, nasa laot, biglang lumakas ang ulan, biglang kumidlat, biglang lumaki yung alon. At yung bangka na sinasakyan nila ay malapit ng malunod, nalagyan na ng tubig. Nag-worry po yung kanyang mga disciples. Kasi si Jesus, tulog lamang po siya doon sa corner. Ginising po siya ng mga disciples. Jesus, gumising ka. At ano pong sabi nila? Alam niyo po, very personal po ang dealing ng Lord sa akin sa verse na ito kasi
during the times na kami po ay nasa sunod-sunod na problema at pagsubok, nagme-meditate ako. Ito po yung pinagdalhan ng Lord sa akin. Sabi po ng mga disciples, di ba? Don't you care if we drown? Wala ka bang pakialam, Jesus, kung malulunod na tayo? Kasi kalmado lang siyang nakatulog eh. Nag-aalala na po lahat ng mga disciple. During the times na marami pong storm sa buhay namin ni Brother Joel, and I was talking to God, dinala niya po ako dito. At yung tanong na yan ng mga disciple, tinanong ko si Lord. Sabi ko, Lord, wala ka bang pakialam? Malulunod na kami ni Brother Joel. Umaapaw na yung mga problema namin kasi kahit saan ka tumingin, may problema. Malulunod na kami, Lord, wala ka bang pakialam? As if isa ko sa mga disciple no na nagtanong. Pero bago pa man po ako makapag-isip ng kung ano man, sinagot po ng Lord yung tanong ko na yon. Isang kasunod pong mga verse noon, pinayapa niya po. Inutusan niya yung hangin na tumigil at yung alon. Sabi po niya, be still. At pumayapa po sila. Ang sagot po ng Lord sa akin, syempre anak, di kita hahayaan, di ko hahayaang malunod kayo. Papayapain ko at kakalmahin ko ang bagyo sa buhay niyo. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. When we are in the midst of problems, trials sa buhay natin, pwede nating tanungin si Lord, Lord, wala ka bang pakialam kung malulunod na ako? Make it personal. At alam ko, ang sagot ng Lord sa inyo, personal din. May pakialam ako, anak. Hindi ko hahayaan na malunod ka. Amen. Pasimula ng taon, pinapaalala ng Diyos to sa atin. Kasi as we travel, as we journey along this year, meron at merong darating sa buhay nating bagyo. Pero pinasimulan na ng Diyos yung kapayapaan sa puso natin. Hindi po tayo mababalisa. Hindi po tayo matatakot, magtatagumpay po tayo, kasama po natin ang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Alam niyo po ang kapayapaan, it doesn't cancel the storm. It carries you through it. Amen? Yung kapayapaan ng Diyos, kahit may storm sa buhay mo, hindi hahayaan ng Diyos na malunod ka sa bagyo na yon. Amen? There are seasons when sa buhay po natin kasi nothing changes outwardly but something shifts inwardly. Sabi ko nga po, yung puso natin, yung unang binabago ng Diyos. Si Pablo po, nung siya'y nasa kulungan at sumusulat sa mga taga-Filipos, sa mga Ephesians, gumawa po siya ng napakaraming mga sulat. Nasa gitna po siya ng bagyo, pero yung kapayapaan ng Diyos, nasa kanya po. Amen. Nothing changes outwardly, pero inward, may ginagawa ang Diyos sa buhay niya. Kasi pinapayapa ng Diyos yung puso niya. Ganon din po tayo. When we choose prayer over panic, God may not change the situation right away. Kasi minsan gusto natin, Lord, tapusin mo na agad-agad. Parang ganon kasi tayo mag-pray, di ba? Hindi ko na kaya. Pero minsan, o madalas, hindi po kasi talaga natatapos agad. Pero, pansinin nyo, pag napagtagumpayan mo, hindi natapos agad, nagtagal, pero nalagpasan ko naman. Sinamahan naman ako ng Lord, pinagtagumpay naman ako ng Lord. But He changes you kasi during that time. Kaya po, inaalaw ng Lord na magtagal pa, hindi ka agad matapos kasi merong binabago ang Diyos sa puso natin. Unang-una, gusto ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Dumarating sa punto na hindi na natin talaga kaya, only God can. Makita ng Diyos yung totohanang pag-surrender at pagtitiwala sa Kanya. And when your heart is at peace, kapag may kapayapaan po tayo, dahil alam po natin kasama natin ang Diyos, we can make wiser decisions, we can speak with grace, we can endure longer. Nga, kakayanin natin. Na kapag nalampasan mo na, parang isipin mo, kinaya ko yun? Talaga lang, nalagpasan ko yun? Parang hindi mo maisip, lubos maisip na ganun kabigat yung pagsubok o problema na pinagdaanan mo, pero kinaya mo, pinagtagumpayan mo. And we can believe again. Dahil napagtagumpayan mo, kaya mong manampalataya, magtiwala na kahit ano pa mang dumating, nandyan ang Diyos, mapagtatagumpayan mo lahat ng bagay. Amen!
Palakpakan po natin ang Lord. That inner peace becomes the breakthrough. And finally, breakthrough peace helps us finish the year right. Ayan po. Hindi lamang po natin pasimulan ang taon na ito ng tama, kundi tatapusin po natin ang taon na ito na tama. Amen. Ang katotohanan po, how you begin determines how you endure. But peace determines how you finish. Kung meron kang kapayapaan sa puso mo, panigurado, matatapos mo ang taon na to, matatapos mo ang lakbayan na ito ng may katagumpayan. Amen? Mahalaga po, mapasimulan natin ang taon na ito na tayo po ay napapaalalahanan. Paano ba natin tahakin ang taon na to? Mga practical steps, pero ito po yung mga kailangan natin. How to finish the year right. Number 1 po, return to prayer when anxiety returns. Sabi ko nga po, yung mga anxiety natin nung December ay pwedeng habulin tayo ngayon. At kapag bumalik yung anxiety na yon, anong pinakamainam po natin gawin? Bumalik sa pananalangin sa Panginoon. Napakabisa pong sandata natin ang pananalangin. When we fold our hands, when we kneel down before God and surrender everything to Him in prayer, may nangyayari, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen. Pangalawa po, choose thanksgiving even in delays. May mga pagkakataon po kasi na nadidelay yung sagot or yung tugon sa panalangin natin. Hello, amen. Mayroon po bang ganon sa ating kalagitnaan? Parang sabi natin, Lord, ang tagal ko nang pinagpipray, parang di mo naman tinutugon, di mo naman sinasagot. Pero alam niyo po, delays doesn't mean denial. Minsan, o madalas, inaalaw ng Lord na hindi ibigay agad-agad. Kasi merong dinidevelop ang Lord sa atin while we are waiting. Madalas po kasi ang tao ayaw maghintay, amen, mainipin. Pero as we wait patiently to God, kahit may delay, ipagpasalamat na po natin at may gagawin po ang Diyos. Amen. Yung panalangin ba na, Lord, salamat dahil alam ko sinagot mo na kahit hindi ko pa nakikita. Yung confident ka na tinugon na ng Diyos yung panalangin mo. Pangatlo po, trust God daily. Take note po, daily, not just January. Kasi nga po, every January, talagang meron tayong mga commitment na Lord, sige, magtitiwala ko sa'yo, pagkakatiwala ko ang lahat. Pero habang tumatakbo po yung araw, yung buwan, nakakalimutan yung commitment, nakakalimutang magtiwala sa Diyos. Sige, gawin ko na ito, kaya ko na ito. Pero ang nais po ng Lord, we have to trust Him daily. Our walk with God is a daily walk. Hindi lamang po sa simula ng taon and then, dyan ka na Lord, kaya ko na ito. Hindi po ganon. Amen? And pang-apat, panghuli po, to finish the year right, we have to guard our hearts with God's peace. Yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos, ang siyang mag-ingat sa ating puso, ang siyang manahan, manatili sa ating puso para anumang mangyari sa taon na ito, payapa po tayo. Matatapos po ang taon na ito, kasama natin ang Diyos, matagumpay po tayo. Amen? Amen. Our call to action sa taon na ito po ang panawagan ng Diyos sa atin. Next slide po. Do not carry last year's worries. Bagamat kanina, sabi natin, pwedeng carry over, pero nasa sa atin yon, nasa decision natin. So let's make a decision not to carry anymore. Iwan na po natin yung mga worries na yon. After all, sinorender na po natin sa ating Panginoon. Pangalawa po, do not enter new seasons with old fears. Anumang mga takot na meron tayo, anumang mga pangamba, iwanan na po natin yon. I-surrender na po natin sa Panginoon. Pangatlo po, do not chase success without peace. Let us remember, sa pagtahak po natin ng katagumpayan sa buhay po natin, manahan po yung kapayapaan. Manahan po yung
presensya ng Diyos sa ating buhay. And our conclusion, let peace be your first breakthrough of the year. Nawa, sa taon na to, mapasimulan na punong-puno ang ating mga puso ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Para sa buong taon na ito, mapayapa, matagumpay ang buhay natin sa piling ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Umawit sa Panginoon, pero bago po tayo umawit, gusto ko pong tayo pong lahat ay yumuko, pumikit at magkaroon ng panandaliang pagninilay-nilay. What has happened in the past year? Marami ka bang mga problema, pagsubok na pinagdaanan o may mga unresolved issues ba? Hayaan po natin that as we begin this year, ang kapayapaan ng Diyos ay bumalot sa atin. Some of us are smiling outside but anxious inside. Tanggalin na po natin yung anxiety na yon. Today, God is not asking you to figure everything out. May mga bagay po kasi na hindi natin kaya. Hayaan nating unlord na lamang. And He's asking you to surrender everything to Him. May mga panalangin ba na hindi pa nasasagot, natutugon? Kaninang umaga po pinaalala ng Lord sa akin. Meron po kaming pinagpipray ni Brother Joel na blessing for more than 5 years already. At hindi pa po dumadating. Pero nung nagpipray ako, bigla po akong nabalisa. Na-imagine ko, what if Lord dumating na yung blessing na yun na pinagpipray? Bigla akong nag-worry. Kakayanin ba naming i-handle? Tapos ang daming mga tanong na, paano kung ganito? Paano kung ganito? Tapos sabi ko, teka lang blessing tong pinagpipray ko, pero bakit parang iniisip ko, ma-worry, mga takot naman pag dumating yon. And God reminded me of Proverbs chapter 10 verse 22. The blessings of the Lord brings wealth, and He adds no trouble on it. Kapag ang Diyos ang nagpala, walang kasamang trouble yan. Pinalalahanan ako ng Lord, anak, may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. May mga bagay na hindi kayang arukin ng iyong kaisipan. At yung mga bagay na yon, leave it to me. Sabi ko, Lord, oo nga naman. Hindi ko kayang isipin ang lahat ng bagay. Hindi kaya ng aking kaisipan din arukin. Pero yung mga what ifs na yan, yung mga tanong na yan, surrender ko sa'yo. Ikaw naman, Lord, ang nakakaalam ng lahat. Kung kalooban mo tong blessing na to, then it will come. There will be no trouble on it. While we are waiting, payapa po akong maghihintay sa panalangin namin na yon. Kung ipagkakaloob ito ng Lord, pagkakaloob niya ito dahil may plano at may layunin siya. And there will be no trouble in it. Ikaw, kapatid, ano ang prayer mo sa Lord? This is the time to lay it all to God. May mga worries ba? May mga burdens? Hayaan natin ang kapayapaan ng Diyos ang bumalot sa ating puso. And let there be clarity for the year ahead. Release po tayo ng Lord from any anxiety and from any fear. Kung may mga takot, papawiin po ng Diyos yan. And my prayer is that God will give us the strength to finish this year well. Nawa, ito din po ang ating maging panalangin sa Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay. Hingin natin ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Bigay ng Diyos ang katagumpayan sa atin sa taon na to. As we sing, as we worship the Lord this day. Hide me now under your wings. Yes, Lord. Cover us with your peace, Lord. Within your mighty hand. This is our prayer, When Lord. the oceans rise and thunders roar, Hallelujah. I will soar with you above
prayer to God. And I will be still, know you Hayaan are natin ng God. Diyos ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Find rest, Kalakasan. my Yes, Lord. soul. To you alone we find rest. In Christ alone. Know His power. Yes, Lord. In quiet We will trust in you, Lord. trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are Hallelujah. King over Yes, Lord. the flood. Ano mang mga bagay na hindi And I namin will kayang be kontrolin, Lord, still, sa iyo po namin know pinagkakatiwala. you are God. When the ocean rise, when the oceans rise, Dumating man ang bagyo, and pagsubok, thunders mananatili po kaming roar, payapa. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I Hallelujah. will be still. Thank you, Lord, for the Know peace. you are God. For the last time. Hallelujah. When Yes, the Lord. oceans rise, Samahan mo pong thunders bawat isa, O Diyos. roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over Hallelujah. the flood. And I will be still, know you Hallelujah. are God. Yes, Lord, we will be still and know that you are God. Before we pray, pwede po bang taas natin ang ating mga kamay? Sama-sama po nating ideklara. Sumunod po kayo sa deklarasyon na ito. Sabihin po natin, this year, This year, I choose prayer over panic. I choose prayer over panic. I receive the peace of God. I receive the peace of God. I will begin well, I begin well, walk in faith, walk in faith, and finish strong. and finish strong. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. I will pray. Heavenly Father, we thank you for bringing us into a new year. We acknowledge that you are our source, our hope, and our peace. Today, Lord, pinipili po namin na i-let go every worry. We let go every fear. And we let go every burden we carried from the past year. We surrender our anxieties, Lord, to you. We surrender our uncertainties and our unanswered questions to you. May mga bagay man, O Diyos, na hindi namin maintindihan. May mga tanong po kami, pero sinusuko po namin sa iyo lahat. Lord, we choose to pray. We choose prayer over panic. We choose faith over fear. And we choose thanksgiving over complaint. Hayaan mo, O Diyos, pag umapawin mo po sa puso ng bawat isa ang pagpapasalamat sa iyo sa anumang bagay, sa anumang sitwasyon. Hindi po ma-magnify ang problema, hindi po makita ang kalakihan ng problema, kundi mag-umapaw ang pagpapasalamat dahil sa lahat ng bagay, tapat at mabuti ka po, Panginoon. Let your peace guard our hearts and our minds in Christ Jesus. As we begin this year, Lord, align our hearts with your will. Teach us to trust you in every season, Lord. Ito man ay sa kagalakan o sa paghihintay, ito man ay in abundance or in lack, hayaan mong magtiwala po kami sa iyo. Lord, when challenges come, palakasin mo po ang aking mga kapatid. And remind us all to return to prayer, Lord. And when delays test us, kapag Lord, nadidelay po ang sagot sa aming mga panalangin, help us to remain thankful to you, Lord. And when we feel weak, Lord, let your peace strengthen us.
Lord, we declare that this year will not be ruled by anxiety, but let it be led by your presence and your peace, Lord. We will start this year right. We will walk in faith daily, and by your grace, Lord, we will finish this year strong. Amen. Palakasin mo po ang bawat isa, Lord, habang dinideklara po namin that we receive breakthrough peace. Tinanggap po namin, O Diyos, ang iyong kapayapaan sa umagang ito. We embrace new beginnings, Lord, and we commit this whole year into your hands. Amen. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.